Nathan's POV. Gustong makita ni Nathan na nabubulok sa bilangguan ng kanyang mga kalaban. Alam niyang mas mahirap ang gayon. Yung buhay ka nga, ngulit unti-unti ka namang naghihirap sa loob ng bilangguan at walang magawa ang iyong pamilya para tulungan ka. Don't tell me nag-e-enjoy ka ng kasamang babaeng yon. Tanong naman ni Alexa sa kanya. Ramdam niya ang selo sa tono ng pananalita nito, ngunit di na lamang ngayon pinansin. Wala siyang dapat ika-guilty dahil na kahit na kailan naman, di niya pinangakuan ng kahit ano si Alexa. Marinaw din ditong palabas lang lahat ng pinapakita nila kay Andrea. Noon pa mang magtapat ng damdamin sa kanya si Alexa, tinapat na niya ito na parang kapatid lang turing niya rito. Wala sa bokabularyo niyang salitang pag-ibig. Maya-maya tumunog ang kanyang phone. Nakita niya sa screen ang pangalan ni Jackie. Biglang napasimangot si Alexa. May communication pa pala kayo ng babaeng yan? Asar na tanong nito sa kanya. Hindi ba matagal na siya nakipag-break sa'yo? Bakit kinukulit ka na naman ng babaeng yan? At bago pa niya masagot ang tawag ni Jackie, hinablot na ni Alexa sa kanyang phone at sinagot yon. Peste Jackie, please stop calling me Nathan, okay? Sigaw nito sa nasa kabilang linya ng telepono. Alexa? Tinignan niya na masama ang dalaga. Don't tell me matapos ang ginawa niya sa'yo. Makikipagbalikan ka na naman sa kanya, ha? Singhal nito. Si Jackie Valdez, anak ng business partner niya. Ang mga negosyo ng pamilya nito nakabase sa Hong Kong at Malaysia. First girlfriend niya si Jackie. 17 years old pa lamang siya na maging kasintahan niya ito at nag-uumpisa pa lamang siyang pamahalaan ang mga negosyo. That time, hindi niya ito mabigyan ng sapat na oras dahil priority niyang magpayaman. 3 years yan ang tinagal ng kanilang relasyon. Wala siyang itinago kay Jackie. Alam nito ang lahat-lahat sa kanya at tinanggap nito yon ng walang tanong-tanong. Hindi lang girlfriend ang turingan nila sa isa't isa, considered her as his best friend. Kaya't sobra siyang nasaktan nung wakasan nito ang relasyon nila dahil di na raw niya ito mabigyan ng sapat na oras. Ilang beses siyang nagmakaawa dito pero nakakahanap to ng malalaking magbibigay sa mga kakulangan niya. Pagkatapos ng breakup nila, halos gabi-gabi na yata siyang nagiinom. Success si Alexa sa heartaches na pinagdaanan niya. He was so heartbroken. Isang taon din halos bago siya nakamove on at matanggap ang breakup nila. Pagkatapos si Jackie, wala na siyang ibang naging seryosong karelasyon. Nakalimutan na nga ba niya to? Hindi niya tiyak. Ang alam niya na nabik siyang mulitong makita. Inayos niya ang kanyang suot na polo shirt pati na rin ang kanyang buhok. Talagang nagpagupit siya para sa muli nilang pagkikitang to ni Jackie. Paglabasan ng kwarto ay nabuti niya si Andrea na nagpupunas ng sahig. Bahagya siyang natigilan nang makitang ayos nito. Naka-white shirt lang to at maong na shorts pero ang sexy-sexy nitong tingnan lalo pat may konting pawis ito sa noo. Naparinok siya at saka mabilis na iwinaksi ang naglalaro sa kanyang isipan. Kagabi ako nang uwi, sabi niya rito, tsaka mabilis nang lumabas ng bahay. Andrea's POV. Natigilan si Andrea. Sa kauna-unahang pagkakataon, simula na ikasal sa ni Nathan, ngayon lang to nagpaalam sa kanya nang umalis ito. Parang gusto niyang mapaiyak sa sobrang tuwa. Excited na tumayo siya at sinundan to sa labas. Nathan? Nalingon siya nito. Straight ang mukha habang nakatingin sa kanya. What? May iritasyon sa tonong tanong nito. Mag-iingat ka. Tipid na sabi niya rito, ngunit parang wala lang tong narinig. Sumakay na ito ng sasakyan kung saan naghihintay na si Mang Roy sa driver's seat. Hanggang sa makalis ang sasakyan nito, nanatili siyang nakatayo doon. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Hindi siya mawawala ng pag-asa na isang araw, muling magbabalik ang pagmamahal nito sa kanya. Alam niya, tiyak niya minsan sa buhay nito, minahal siya nito ng tapat at hindi siya bibitaw hanggat di nababalik ang damdamin yun sa kanya ni Nathan. Kahit mahirapan pa siya, kahit nagmumukha na siyang sira, kahit di niya tiyak kailan muling darating ang sandaling iyon. Nathan's POV. Kinalas ni Nathan ng isang botones ang suot niyang polo shirt dahil pakiramdam niya nahihirapan siyang huminga. Peste? Bakit parang nasasaktan din siya habang nakikita ang pinahihirapan niya si Andrea? Hindi maaaring lumambot ang puso niya. Di siya maaaring madistract ng kung ano paman. Malinaw ang kanyang plano, hindi yun magbabago. Umayos siya ng upo at inisip na lamang pagkikita nilang to ni Jackie. Matagal na rin nung huli silang magkita. 5 years ago? Yeah, that was 5 years ago. Sa birthday party ng ama nito na ginagap sa Amerika. Natatandaan pa nga niya kasama nitong Australian boyfriend nito at kasama naman niyang dinedate na noon na isang Brazilian model.
Di naman sila gaano nakapag-usap nung time na yon. Palibhasa may kanya-kanya silang mga kadate. Feeling niya na balik na siya sa panahon ng mga teenager pa lamang sila. Kumakabog ang dibdib niya. Kinakaba na para bang first time niyang makikipag-date. Natawa na lang siya sa sarili at saka napailing. Nasa meeting place na si Jackie nang dumating ako. At gaya ng kanyang inaasahan, hindi pa rin naglalaho ang appeal nito. Kaya hindi na siya nagtataka kung maraming mga kalalakihan ang napapalingon sa kinaroroonan ng dalaga. Nakangiting nilapitan niya ito at humagkan sa pisngi nito. Mukhang marami na namang mga lalaki ang mainggit sa akin. Compliment niya rito. You look stunning, Jackie. And you haven't aged. Ikaw rin naman eh, sabi nito sa kanya. Mas dumami nga lang pera mo ngayon. Nagkatawanan sila. Kamusta ang peste mong stepsister, by the way? Tanong nito sa kanya. Napangisi siya. Noon pa man di na magkasundo sina Alexa at Jackie. Palagi na yung magkakompetisyon sa lahat ng bagay. Ngunit mas lalo na sa atensyon niya. She's okay. I heard nag-enroll siya ng Pilates. Sabi niya sa dalaga. Really? Sabi nitong nag-angat ng isang kilay. Di ba delikado yon since kakapaayos lang niya ng ilong? Update ka talaga sa kanya, ha? Tudyo niya kay Jackie. Of course, I was born to be her nemesis. Sagot nito sa kanya at saka pumormal ng mukha. I heard you got married? You know my reasons, Jackie. 5 years ago, nabanggit ko na sa yung plano kong yun, hindi ba? Actually, wala naman akong tinago sa'yo. Yeah, I know. Anitong lumungkot ang mukha. Pero bakit parang nasasaktan na rin ako? Nangunot ang noon niya. Alam mo naman siguro na kahit anong may karelasyon ako, hindi naman nagbabagong nararamdaman ko para sa'yo, hindi ba? It's just that, binigyan lang kita ng panahon kasi iba mga priorities mo noon. Siguro naman ngayong nasa iyo ng lahat, hawak kamay mo ng tagumpay. Mabibigyan mo na ng time ang naudlot sa atin? Makahulog ang tanong ni Jackie sa kanya. Di ka agad siya nakasagot. I won't roam around the bush anymore, Nathan. I still love you. At di naman nawala yung feelings ko para sa'yo. I want you back. Biglang nagningning ang mga mata niya. Jackie? Ginagap niya ang isang kamay nito. Ngunit pinagtaka niyang bakit si Andre ang nasa isip niya habang nakatitig dito. Mabilis niyang iwinaksi ang naglalaro sa kanyang isipan. Siguro hindi lang niya napagandaan na magtataksil siya kapag nakasal na siya. Pinalaki kasi siya ng kanyang mga magulang sa paniniwalang napakasagrado ng kasal kaya may konting guilt siyang nararamdaman. But of course, iba naman ang kaso na ni Andrea. Pinakasalan lang naman niya ito para magiganti at iyong kasalang naganap sa kanila, bunga lang ng kanyang labis na galit sa ama nito. Kasama yon sa kanyang mga plano, kaya ano pa ba ang dapat niyang ipag-alala? Hindi deserve ni Andrea na itrato niya ito bilang isang asawa, kaya hindi siya dapat na nag-iisip ng kung ano pa man. Ako rin naman, Jackie, kahit na kailan di ka nawala sa isipan ko. Sabi niya sa dalaga. Ang saya-saya nito nang marinig ang sinabi niyang yon. Nathan? Paglingon niya, nakita niyang kapatid ni Andrea na si Ken. Masamang-masama ang tingin nito sa kanya at kay Jackie. Sa pakiwari nga niya, minumura siya nito sa isip. Pero hindi niya yon ininda. Pasimpeng tumayo siya. Ken? Nakangising sabi niya at saka tumingin kay Jackie. By the way, Jackie, this is my brother-in-law, si Ken. Pagpapakilala niya sa babae at saka inakbayan si Ken. Kamusta naman ang trabaho mo? Hindi ito umimik. Walang kangiting-iting tumingin sa kanya. Pinisal niyang balikat nito at saka muling tumingin sa dalaga. By the way, ang liit talaga ng mundo, Jackie. Akalain mong kasal na kami ni Andrea nang malaman ko isa pala sa mga kumpanya ko nagtatrabaho, tong brother-in-law kong to. Diin niya ang salitang kumpanya ko at alam niya hindi tanga si Ken para di nito magets ang ibig niyang sabihin. Kumunot naman ang noo ni Ken, di makapaniwala sa natuklasan. Pag-aari mong kumpanyang pinagtatrabahuhan ko? Andrea's POV. Kuya Ken? Nagulat si Andrea nang bigla na lang tong sumulpot sa bahay nila nung araw na yon. Wala ka bang pasok? Nagtatakang tanong niya rito. Hindi niya alam kung bubuksan niya ba ang gate o hindi. Alas 8 pa lang ng umaga at nasa kwarto pa nito si Nathan. Tiyak mapapagalitan siya nito kapag pinapasok niya sa bahay ang kapatid. Ngunit mas malaking gulo kapag pinaktak ka ng kuya niya, kanya, na hindi man lamang ito pinapasok sa loob ng bahay, kung kaya't napilitan siyang pagbuksan to ng gate. Walang kangiti-ngiti ang kapatid niya nang pumasok to sa loob ng bahay. Nasaan na magaling mong bayaw? Tanong nito. Nagulat siya sa klase ng pagtatanong nito. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Natuklasan na ba nito ang nangyari sa pagitan nila ni Nathan?
Bago pa siya makasagot, lumabas na ng kwarto nito si Nathan. Bagong paligo to at nakabihis na. Ngumiti to na makita ang Kuya Ken niya. Good morning, bayaw? Tamang-tamang dating mo. Nagpanda ako kay Andrea na masarap na breakfast. Hindi ba, sweetheart? Malambing na tanong nito sa kanya. Natatarantang tumango siya. Oo, mabuti dinamihan ko ang soup at bacon and egg. Ani ang pilit ng ngumiti. Alam niya pinag-aaralan ng kapatid niya ang bawat kilos niya. Ngunit naisip niya pagkakataon na rin ngayon para matikman naman ni Nathan ang nihanda niyang almusal para dito. Kahit kasi hindi dito ginagalaw ang mga pagkain niluluto niya, hindi pa rin siya humihinto sa paghahanda dito ng almusal. Nagbabaka sakaling isang umaga, magbabago rin ang ihip ng hangin. Halina kayo, mag-breakfast muna kayo. Tumungo siya sa kusina para maghanda. Dinig pa niya ang huling sinabi ni Nathan sa Kuya Ken niya. Mabuti naman at napasyal ka rito. Tamang-tama. Papasyal ako sa opisina mo mamaya para sa board meeting. Alam mo bang nagplano na ako magtanggal ng ilan sa mga empleyado ko doon? Kitang-kita ni Nathan ang takot sa mukha ni Ken nang sabihin niya ritong nagbabalak siyang magtanggal sa ilan sa mga empleyado niya. Alam niya, kapapanganak lang ng asawa nito at since kulang sa buwan ng baby nito, nasa incubator pa yun at nangangailangan ng mahabang gamutan dahil blue baby rin to. Kaya delikadong tanggalin niya si Ken sa trabaho, lalo pat mahirap pumanap ng magandang trabaho at malaking sweldo sa panahon ngayon. Besides, kayang-kaya niyang harangin na ibang kumpanyang pag-a-apply nito kung gugustuhin niya. Inakbayan niya ang lalaki. But since mukha namang masipag ka at mapagkakatiwalaan, safe ka sa akin, bayaw? Tila nanunodyo pang sabi niya rito. May katuwaan sa kanyang mga mata habang nakatingin dito. Ganito pala ang pakiramdam kapag makapangyarihan ka. Kapag kaya mong kontrolin ang lahat ng bagay, mabuti na lang nakinig siya sa kanyang ninong. Kaya mong paikutin sa iyong mga kamay ang lahat kapag marami kang pera at makapangyarihan ka. Andrea's POV. Tahimik na tahimik ang Kuya Ken niya habang kumakain sila ng almusal. Pakiramdam ni Andrea may gusto tong sabihin sa kanya kanina pa, ngunit nag-aalangan at waring may kinatatakutan kaya hindi nito masabi-sabi ang gustong sabihin. Kilalang kilala na niya ang kuya niya. Kapag nanahimik to ng ganito, alam niyang may bumabagabag sa kalooban nito. Napatingin siya kay Nathan na waring nag-e-enjoy makita na nagkakaganito ang Kuya Ken niya. Alam niya may kinalaman kay Nathan ang gusto nitong sabihin sa kanya. By the way, Andrea, gusto kong bumili ka ng magandang damit bukas. Gamitin mo ang credit card na kinuha ko para sa'yo. Isasama kita sa anniversary na isa sa mga kumpanya namin ng mga business partners ko bukas at gusto ko, ikaw maging pinakamaganda bukas ng gabi. Malambing ang tonong sabi ni Nathan, tsaka bumaling sa Kuya Ken niya. You've met one of my business partners yesterday, Ken, right? Nangunot ang noon niya. Si Ken naman waring nagliwanag ang muka. Business partner mong babaeng yon? Bakit? Ano ba sa palagay mo? Napapatawang sagot ni Nathan, saka ginagapang isang kamay ni Andrea at hinagkan. Mukhang pinagdududahan pa ako ng kapatid mong nambababae ah. Nailing ang Kuya Ken niya na waring nahimasmasan. Hindi naman sa ganon, kaya lang, hindi na nito ay tinuloy pa ang sasabihin. Never mind. Pasensya ka na kung tamang hinala ko kahapon. I understand. Tumatawang sagot ni Nathan. Naguguluhan siya sa kung namang pinag-uusapan ng dalawa, ngunit kung ano man yon, magaling umakting ang asawa niya. Kinuha ni Nathan ang credit card at ipinatong sa mesa. Sweetheart, ito nga pala yung extension ng credit card ko. You can use this anytime you want. Sky's the limit. Wag na wag mong titiparin ang sarili mo. Tinignan siya nito na para bang talagang nagmumula sa puso nitong bawat sinasabi sa kanya. Napilitan siyang tumango. Magpaayos ka na rin. Ipapasundo kita kay Mang Roy mamaya para makapamili ka na susuotin mo. Sabi nitong tumayo na at nalingon ang kuya niya. I will go ahead. Magkita na lang tayo sa opisina mamaya. Tinapik pa nitong isang balikat ng kapatid niya. Bahagyang pinisel na para nagbibigay ng warning dito. Tsaka lumapit sa kanya at tumagkan sa pisngi niya. Bye, sweetheart. Malambing na sabi pa nito at saka umalis na. Para siyang matatawa na maiiyak sa galing ng acting nito. Maski siya napapaniwala nito kapag naglalambing to sa kanya. As if naman sweetheart nga talaga ang darating nito sa kanya. May gusto ka bang sabihin, Kuya Ken? Tanong niya sa kapatid nang makaalis na si Nathan. Tinitigan siya nito at saka napangiti. Sorry kung natawa na lang to, tsaka hindi na tinuloy ang sasabihin. Nangunot ang noon niya. Kuya? Huminga to ng malalim. I was just being stupid.
Bakit nga ba hindi ko na-realize na natural lang makipag-dinner ang isang negosyante kagaya ni Nathan sa mga babaeng kaibigan nito or business partners? Alam ko namang mahal na mahal ka niya, hindi ba? Umiwas siya ng tingin. Humigop siya ng kape para makaiwas siya sa mapanuring mga mata nito. Nang ibaba niyang tasa, napailing siya. Siyempre naman, kuya. Nakita mo naman kung ganong kabuting asawa si Nathan. Ramdam ko mahal na mahal niya ako. Muntik pa siyang mabulunan nang bigkasin ang huling salita ng kapatid. Huminga to ng malalim sa kamay ng salita. Alam ko, at masayang-masaya ako para sa iyo, Andrea. At least, swerte ka sa asawa mo. Nakikita ko naman kung paano kanya aalagaan at ipagmalaki.